Ayan o. Ayan mga kapising o. Kitang kita nyo naman yung buya natin, hila-hila. Ayan, sinubukan natin dyan na habulin yun ng sagwan. At pagkapatay natin ng ating makina, magwilo pa. Pero hindi natin kinaya dahil ang bilis ng hila ng isda dyan o. Tignan nyo mga kapising o. Ang tulin. So talagang hirap tayong habulin. Ayan, so magpapaandar na lang tayo ng ating makina. Paandaran na lang natin at para mahabol natin kaagad. Ganyan talagang ugali ng isda na yan mga kapishing kapag nahuli sa ganyang klaseng silo. Kaya kadalasan yan kapag hindi na babantayan ay nahihila palayo hanggang sa hindi na makita yung buya. So ayan, bantay natin ang mga susunod na pangyayari mga kapishing. Bilis ng hila yan mga kapising. Ayan, balingon-lingon tayo sa ating ibang mga buya kasi kailangan ay habang tayo nagbabaka yung ating mga natitirang buya o yung kasama ng mga buya na ating inarya ay dapat nililingon-lingon din natin para alam natin kung mayroong nahuhuli na naman. So ayan, prepare natin yung piniprepare ko yung ganso dyan na pangkawit sa isda. Grabe ang excitement natin dyan mga kapising. So ayan, piniprepare ko na yung iba pang mga gamit natin dyan. Yung ganso naayos ko na dyan at nilalagyan ko ng lubid para in case man na magpalag ang isda ay mayroong karugtong na lubid yung ating pangganso para kahit na mabitawan natin ay okay na okay lang, safety tayo pati yung ating bangka. So first time ko mga kapising makahuli ng ganyan kalaking isda na sulo-sulo lang tayo. Marami tayong nahuhuli ng mga malalaking isda sa iba pang paraan. So sa ganyan na klase ng hanap buhay ay hindi pa. So first time natin dyan mga kapising makahuli ng ganyan kalaki na tayo lang mag-isa. Kasi napakadelikado yung isda na yan kapag hindi tayo alisto. Napakatulis ng nguso niyan na maaaring makatusok o makadisgrasya kanino man sa ating katawan or sa ating bangka. Kaya dapat laging tayong handa sa mga pwedeng mangyari. So ayan, yung ating sibat ay piniprepare ko na rin dyan. Tinatanggal ko na sa pagkakatali para madugtungan ko rin ng tali na lubid. Kasi para pagsibat natin ay ox na ox. Kaya ayan, abangan ang mga susunod nating gagawin dyan mga kapising. Talaga naman nanginginig sa pagbibirada si kapising nyo John Magbanwa TV. Ayun o, talaga namang birada. Hala, sige. Ayan, so hindi natin alam kung ano ating unang gagawin dyan na habang tayo ay naghihila ng ating huli ay nagpe-prepare din naman tayo ng ating sibat. Ayan, tinatalian natin dyan ng lubid. Ayan o, hindi natin alam kung anong gagawin natin dyan. At siyempre hindi natin maiwasan dyan yung mataranta kasi siyempre isda na yan eh. So kailangan nakaprepare din yung ating mga armas na gagamitin dyan. So talagang dapat mabilis yung galawan natin dyan mga kapising dahil kailangan kapag lumapit yung isda sa atin at binigyan tayo ng pagkakataon na yan ay masibat na, ay dapat agapan kagad natin dahil kapag yan ay bumalik sa ilalim mahirapan naman tayo. Ayan, dali-dali naman tayo tinanggal yung ating angkla dyan kasi mahirap kapag may pahara-hara dyan sa
harapan natin, dahil dyan tayo nag-ooperate o dyan natin gagawin yung pag-atake mamaya sa isda. Kasi kapag may ganyan na sagabal ay hindi natin alam ang mga pwedeng mangyari dyan. Maaring masilo yan ng nylon na makakadisgrasya pa. At kaya yan, dali-dali nating tinatanggal yung mga balakid o sagabal dyan sa harapan natin. Dapat pag kilos natin ay maalwan tayo. So palibhasa sulo-sulo. So habang tayo nagbibirada, so ayan, palingalinga tayo dyan. Tinitingnan ko yung mga kailangan pa na i-prepare para paglapit ng isda ay talaga namang 110% na tayo i-prepare na, para hindi tayo mataranta kapag nandyan na ang isda. So ayan mga kabising, antabayanan nyo pa ako at talaga namang ayan, patuloy sa pakikipaglaban. Ang tigas niyan hilahin mga kapising. Talaga namang patuloy ang paghila niyan sa atin, pero tayo ay lumalaban. So mabuti na lamang at ang ating bangka ay sumusunod rin. So malambot lang sa hilahin. Kasi magaan lang yung ating bangka na sumusunod sa kanya. Kaya kahit siya ay nagmamatigas, so yung bangka na natin mismo yung sumusunod sa kanya. Kaya ayan, tingnan nyo mga kapising, oh. Parang ang gaan-gaan ko lang hilahin, pero matindi na ang persa ko dyan mga kapising. Talaga namang kita nyo naman yung aking mga muscle dyan, oh, na talaga namang halatang halata na namimersa na. So ganyan ka tigas ang isda na yun mga kapising kapag hinihila. So mabuti na lamang at malaki yung ating nylon na gamit dyan. So kaya sige, birada lang. Kaya sana mga kapising ay ipagkaloob sa atin yan, yung isda na yan. Ay grabe, 5 araw tayong naghanap buhay, pero zero lahat. Ngayon lang yan nangyari mga kapising. So pang 6 na araw bago tayo biniyayaan ng ganyan huli. Kaya talaga namang biyaya yan mga kapising. So dapat ay abangan natin ang mga susunod ko na pangyayari mga kapising. So ayan na, ang timon ay hinihila-hila natin dyan at para sumunod lang sa isda kung saan siya pumupunta. So ayan mga kapising, tingnan nyo yung ating diskarte dyan na ginagawa. So ayan, sige, rata. So ayan, sumunod na, malapit na tayo mga kapising. So ayan, lutang na, kitang kita nyo naman, oh. Ayan, lumundag pa siya dyan. Yun, nakita nyo mga kapising, lumundag siya. Talaga naman, yan na, malapit na mga kapising. So talaga naman tayo nanginginig na dyan. Malapit na. Yan na, talaga naman tayo kabadong-kabado na dyan mga kapising. Ayan, tinitingnan natin yung ating pwedeng damputin. Iniisip natin dyan yung ating pamalo, yung ating pangganso, yung ating pangsibat. Nakaprepare na ba? Ayan, dinodouble check natin at para malapit na. Yan na, malapit na mga kapising. Talaga namang malapit na mga kapising. Malapit na. Tingnan nyo, andyan na. Ayan na yung placer. Yan yung ilaw natin. So tatanggalin natin yung ilaw ng dyan, at para kapag biglang arya ay walang pumalo o sumabit na lang o kahit ano na. Ayan na, malapit na. At piniprepare ko na yung sibat. Ayan na, umiikot na. Ayan na. Ang laki. Sinigurado natin yung ating sibat at dali-dali tayong kumuha ng ating ganso at ganso sa buntot. Ayan na, yes. Dali ko. Yun na, tumakbo na pa ilalim. Ayan o. Hawak natin dyan yung lubid mga kapising na dali sa ating ganso. At ayan, hinihila natin. So dyan tayo namimirsa sa may ganso mga kapising. Hindi tayo pwedeng mamirsa doon sa sibat. Kasi dinubli na agad natin ang ganso at sibat. Dahil hindi natin siya binigyan ng pagkakataon
na bumalik ulit sa ilalim na hindi natin siya na gagansuhan. Yan, antayin lang natin siya mapagod mga kapising. Antayin natin siya mapagod hanggang sa manghina na siya ng tuluyan. Kasi mag-isa lang tayo sa may bangka. Mahirap kapag ganyan kalaki. Tapos manlaban. Tayo lang mag-isa sa bangka. Kaya hayaan lang muna natin siya ganyan. Listo lang talaga. So sa buntot natin siya ginansuhan mga kapising. Sa buntot. Para ang posisyon niya laging nakataligod sa atin. Kasi kapag sa bandang ulo, pag namirsa siya, baka tayo naman ang bultahan. Kaya sa buntot natin siya ginagansuhan. Kasi pag sa may buntot, pag takbo niya, pag tinigil natin, laging nakatalikod siya sa atin. Kaya ingat-ingat kapag sa mga ganitong klaseng isda. Ayan na. Tumalikod na nga. Ayan. Oh, ang init ng kamay ko dyan mga kabising. Grabe oh, ang lakas oh. Ayan oh, inaarihan natin ng, ayan na, ang bilis. Ang lakas niyan mga kabising. So, mabuti na lamang at maganda yung pagkakasabit nating ganso sa buntot. So, kahit na mamirsa siya ay safety pa rin yung ating pagkakawit. Ayan. Dali-dali tayong binatak na naman siya pa itaas. Pinapakaramdaman natin kung ang isda pa ay malakas pa. Dahil hindi natin kakayanin yan kapag sinabayan natin yung lakas ng isda na yan. Kaya safety tayo, safety. Dapat laging iniisip natin yung safety natin dyan. So, ayan. Tinatanggalan ko na yung iba pang mga gamit sa unahan at para mai-prepare yung ating pamalo. Para kapag mahina na siya ay papaluin na lamang natin. So, ayan. Ayan, lubid. Ginawa ko yung lubid at tatalian natin sa buntot. Ayan, sinusubukan natin na hawak-hawak yung lubid ng ganso. Ayan, tatalian natin yung buntot. Unang pagkakataon sinubukan natin na talian yung buntot. Tingnan nyo kung anong susunod na nangyari. Ayan, takka naman nagwawala siya mga kapising. Ayan, takbo naman uli siya. Ayan, dive na naman uli siya pailalim. So hindi natin kayang pigilan. Kaya ayan, inarihan muna natin at ayan, prepare muna tayo sa ating susunod na gagawin. Ayan, batak na naman tayo. So hihilahin na naman natin siya. Ayan, pangalawang pagkakataon mga kapising. Susubukan ulit natin na matalian yung buntot dahil iniisip natin dyan at baka sa sobrang kabalik-balik niya sa ilalim at pagdadive niya ay matastas yung pinagkawitan ng ating ganso. Kaya iniisip natin na para sigurado talaga ay dapat matalian natin yung buntot. Ayan, pangalawang pagkakataon. So medyo hindi siya gumagalaw maigi at nagmamadali tayo dyan at talian yung buntot. Ayan, tingnan yung ginagawa natin. Yung isang kamay natin ay hawak-hawak ng ganso at ang isa naman ay nakalupot dun sa buntot ng isda. Ayan na nga, at nagwala na naman siya. Ayan na. Muntik pa mapuluputan yung ating paa dyan mga kapising. Mabuti na lang at mabilis tayo. Grabe ang kabado ko dyan mga kapising. Dahil napakalakas ng isda. Talaga ng pag nasa teritoryo niya, yung isda na yan ng mga ganyang kalalaki ay huwag tayong pakakakampante. Dapat ay laging sigurado. Grabe ang kaba ko dyan mga kapising. Dahil ano man ang mangyari ay hindi natin alam. Masaklap mga kapising. Mahirap kapag hindi natin iniisip lagi ang safety dahil sulo-sulo lang tayo. Ano man ang mangyari sa atin dyan ay wala tayong kalaban-laban dahil isda yan. Pwede tayong madala sa ilalim o kung ano man, pero thanks God at tayo ay ginabayan dyan at talaga namang inalalayan tayo na ipagkaloob sa atin yung biyaya na yan na napakalaki. So
sobrang pasasalamat natin dyan sa ating Panginoon at napaamo din natin yung isda na yan. Talaga namang naubusan din siya ng lakas sa kakabalik-balik sa ilalim. At ayan na, piniprepare ko na yung pamalo dyan. At ang ginawa ko ay dapat makawitan ko yung kanyang ulo dyan. Talaga mga kapising, Para mapalo natin. Syempre hindi natin mapalo yung ulo niyan kapag nasa ilalim. So ayan, nag-iisip tayo ng paraan kung paanong diskarte ang gagawin natin dyan, dahil ang buntot ay nasa ibabaw at ang ulo ay nasa ilalim. Ayan, iniisip natin kung anong diskarte ang gagawin natin dyan, at para ang ulo ay ating makuha. At yun ang ating maidala sa taas, at para ay ma-secured na talagang patay na siya. So ayan, tinatanggal natin yung aray ko. Grabe, ang lakas pa rin talaga mga kapising. Hindi natin sukat akalain dyan na sa kakailang beses niya balik-balik sa ilalim ay mayroon pa rin siyang natitirang lakas na talaga naman tayo ay pinapahirapan. Habang inuubos natin ang lakas niya, ay parang tayo din ang uubusan din. pala yung lubid natin ay tuloy-tuloy ang area. Ayan, binata ko muna yung nylon dyan na sobra at pabalik-balik niya sa pailalim dahil lubid lang ang ating hawak. So ayan, sinusubukan natin tanggalin yung ating ganso, at para magamit naman natin na pangkawit doon sa kanyang ulo, at para ma-secured na patay na talaga yung isda bago natin gagawin ang mga iba pang pwedeng gawin, at ma-secured na yung isda na yan. So ayan, abangan nyo mga kapising yung mga gagawin pa natin dyan. Grabe ang kaba at excitement natin dyan. So ayan, kinawitan ko na yung isda. Ayan oh, grabe, parang truso na ang laki niya. Yun na, at naipalo na rin natin yung ating hawak-hawak na pamalo. Tayo yung nanggigigil dyan napaluin. Tingnan nyo ng mga kapising kung gaano kahaba yung tuka nyan. Halos kulang isang dipa ang haba ng tuka na yan. Kaya kitang kita mo naman oh, grabe ang pagkahaba nyan mga kapising, at napakatulis pa. Kaya tinawag na swordfish yan ang isda na yan, dahil ang kanyang nguso ay parang espada. Grabe, nakahinga rin tayo ng malalim dyan mga kapising, dahil nakita natin na patay na yung isda. So ayan, inahawakan natin siya sa kanyang hasang, at para masuutan naman ng lubid, at para matuhog natin ng lubid yung kanyang hasang. Tayo na rin. Thank you Lord. Ay, salamat. Thank you. Talir tayo. At ayan na, nasuutan na rin natin ng lubid yung kanyang hasang papunta sa kanyang bunganga. Ayan. Ang isang iniisip ko dyan mga kapising ay kung paano natin yan maisasampa, dahil tayo lamang mag-isa. Ayan, tinali ko muna yung buntot yung lubid sa buntot, tinali ko muna sa ating batikan, at yung ulo ay nandoon naman sa unahan. Pakita ko sa inyo mga kabising na malapitan. Ayan siya. Wow, what a fish. Grabe, laki niya mga kapising. Thank you Lord. Yan ang pinakaunang malaking isda na inasampa ko ngayong taong 2025. Yan, update ko kayo mga kapising kapag isasampa na natin.